Okay, magandang umaga sa ating lahat, mga minamahal naming mga customer. Naggagawa kami ng content para ma-educate din yung mga customer namin kasi nga naging kawawa sila. Nakaraan, doon kami sa Las Piñas, may ginawa kami na isang window type na inverter, LG dual inverter. Ang nangyari, nililisan, pagkalinis, nagkaroon ng problema ang aircon. Hindi na mapaandar, na sunog yung motherboard. Di natin alam kung anong naging, paano nila ginawa yon, pero problema naman, sobrang kawawa si customer kasi magkano yung bili nila sa inverter nila na aircon? 40,000. Yun ang sabi. LG dual inverter. Binabanggit ko yung kasi hindi naman natin na sinisiraan yung brand. Ang ano lang para maging aware lang din yung mga bumibili ng aircon. Kasi nga bagong-bago pa yung aircon talaga nila. Ang problema lang, mga isang nalinisan siya isang beses, tapos pangalawang beses nagkaroon na siya ng problema. Ngayon, ang topic natin ay kung okay lang ba na ang aircon ay pwede ba siya ma-stock ng ilang buwan. Para sa akin, hindi po siya pwede na ma-stock ang isang aircon. Kasi ang maging nun, unang-una, marami kaming experience na na-stock lang yung aircon. Marami siyang lalabas na mga problema. Unang-unang diyan, pag aircon, pwede ba siya ma-stock? Ba siya ma-stock? Ayan. Para sa akin hindi pwede ma-stock. Kasi number one, ang sa kanila ang nangyari, nalinis lang, nagkaroon ng problema, hindi na nila na pagawa kasi nga parang na sila na trauma sila sa naggawa, hindi na magawa, hindi na mahanapan ng solusyon yung aircon, tapos pinalinis lang nila, ganon. Nagkaroon sila ng trauma, sabi nila wag muna natin so naghanap muna sila ng pwedeng ngayon kami ang na natawagan na pinapunta. Ngayon, pag-check namin, yun nga, tinry ko na i-repair yung motherboard pero wala na, hindi na kaya kasi ang nangyayari, pinalitan ng IPM, Intelligent Power Module. IPM, pinalitan. Hindi pa rin napatakbo. At isa rin, pinalitan nila ang IPM saka yung regulator. Pagpunta ko, chinek ko, abnormal yung, okay naman sa meron siyang voltahe na lumalabas doon, kasi meron siyang voltage reference yung 12 saka 5. Window type lang to na inverter. Ang wala ito 5. Ito meron siyang 12. Hindi ko mahanap tong 5. Ngayon, yun, pinalitan din nila ang regulator. Hindi ko alam kung yung pinalit na nila na regulator ay original. Baka, ang iniisip ko kasi, baka ibang value, parang ganong senaryo. So, nahirapan na ako ma-repair. Ang ginawa na lang namin, papalitan na lang namin ng brand new na motherboard. Kawawa na sila kasi nga nasira ang aircon. Ang problema naman, na-stock siya ng mga di siguro umabot ng isang buwan. Na-stock siya sa, halimbawa, isang buwan lang, 1 month, na-stock.
Ang problema naman pag ang problema naman pag stock niya ay pinasukan ng pinasukan ng mga ng daga at saka at mga mga insekto. Pinasukan ng daga o mga insekto. Yung aircon, pag paandar ko, lumabas yung yung mga styro. Sabi nga ni Mary noon ano daw, parang snow daw. Lumabas yung mga styro na kinutkot ng daga. Meron temperature, tapos fan speed, F1, F2, F3. Hindi. Okay lang po sir. Salamat sa F60. F60. Uy, may trabaho ng mababait May snow. May snow. Ay, matagal na to nakastock? Ay, ano yan? Ilang linggo linggo. Bago mag... May snow. May trabaho ng mababait. Gago. Ang dami na pala nagawa. Mga ilang buwan na ba yun? Sa abroad na pala galing. Puta, pati ito nandito. Sa ano to Lakas na niya. Baka pagbukas mo. Pinalitan daw ng IPM. Sabi ko, may error ba? Ay, dapat wala daw error. Dapat may error to. Hindi lumala. Yan, natuklap siya. Opo. Magkano kaya? SCM 3449. 615. Tsaka yung password ko na pa. Hintayin natin umandar yung compressor na ito. Ito sa taas sa kamo. 34. Yun. Kaya sabi ko, ang aircon, bawal talaga siya ma-stock. Bawal siya kasi nga, ang unang-una, yung mga pan motor, may mga bearing yun. Pag once na may stock yun, ano mangyari doon? So, yung mga pan motor, mag-stock up yun. Yan, una-una yan, papasukan siya ng mga daga. Yan yung mga problema yan. Yan yung one. Papasukan siya ng mga insekto. Kasi nga, hindi siya nagamit Tapos yung niyan, mga styro, yun, kadalasan, kinakain ng daga yun. Mga styro. Papakita ko insert ko yung video dyan kung anong nangyari doon. Ayan. Number 2. Yan. 1 month lang yan na stock Pinasukan na siya. Nasira na nga dito sa paglilinis. Nasira na. Pagdating dito, ilalo pa ng mga insekto. Diba? Sobrang kawawa talaga. Magkano yung aircon niya? 40,000. Brand new yan, binili nila. Yang 40,000 na yan, nakakabili na ako ng sasakyan. Sasakyan na sikanhan. Mga 1995. Kaya sabi ko, naawa talaga ako. Kasi na-double kill sila dun Double kill sila Unang-una, nalinis lang, nagkaroon ng problema. Pagdating dito, kinain pa ng daga yung aircon nila. Grabe naman yun. Di ko na nga siningil Pagdating dito sa yun. Ayan yung maging problema nyo pag na-stock yung aircon. Number 2, kasi may mga tayo ng yan. Pag may mga stock kayo na aircon, baka pwede nyo mahanapan ng paraan kung anong paraan nyo. Basta yan yun. Ini-educate kayo para hindi kayo maging kawawa. Number 2, mag-stock up yung niyan. Stock up yung mga fan motor.
Tapos, yan. Mag-stack up. Anong mangyari pag mag-stack up yung fan motor? Once na stack up yung fan motor, mga fan motor indoor saka outdoor yon. Kung sa window type, yung isang fan motor lang yon. Once na mag-stack up yon, hindi siya makaikot, magugong siya. Pag uugong niya, nakakonect siya sa motherboard. Pag inverter, ano mangyari? Nakakonect siya motherboard, mag-stack up. Ang mangyari, susunugin o sisibakin niya ang motherboard. Yan. Kasi yung fan motor, pag window type, ganyan yan, window type. Nakakonect yan, ganyan. Pakita ko na lang. Ayan na, ito. Actual. Yan. Yan, mga aircon ng window type namin dito. Yan, ito. Yan. Pag yan, may stock up yan, hindi na yan mapaikot. Yan, hindi na yan iikot. Yan. Tapos ito, nakakonect sa motherboard. Yung wiring na ito. So, ang mangyari, sisibakin niya yung motherboard mo. Ang mag-stock up niyan sa loob, ito. Bearing. Yan yung mag-i-stock up dyan sa loob. Yan. Saka ito, bawal siya lagyan ng langis. Nilalagyan siya ng langis, pero pagdating kasi ng araw nilagyan natin ng langis. Mga 1 buwan, 2 buwan, ilang buwan yun. Maglalaganit yun. So, ang mangyari, hindi siya advisable. Naintindihan nyo? Lalagyan mo lang langis. 1 buwan, ikot-ikot yan, maglaganit niyan dito. Pag nilagyan mo ng langis. Di ko lang alam kung pwede yung automatic transmission oil dyan. Yun. So, yan yung mag-stack up naman motor. Pangatlo, mamumuo yung rust started to Magkakalawang. mag-accumulate na yung mga kalawang. Started to accumulate. Tapos number 4, ayan, halimbawa na-stock siya, mga 1 taon lang. 1 taon, or sabihin natin 6 months, 1 taon. Pag mga second-hand, ang ginagawa namin dyan, tinatanong namin, Sir, Ma'am, ilang taon po ba na-stock yung aircon nyo? Pagsabihin niya na 1 taon, ano na yun, 50-50 na. Masasabi kong 50-50. Kasi maraming parts doon na, pabigay na. May nangyari kami dati, naka-stock na China siya na brand, naka-stock na aircon. Ang nangyari, pag install namin, nilinisan pa namin pagka libre linis na yun. Pagka tapos namin na-install, pinandar na. Tama yung wiring, tama lahat. 2 oras lang tumakbo. Sumabog yung board. Yun. Anong mangyayari kasi? Pag once na may stock kasi, yung mga motherboard, hihina yung niya. Baga, yung mga piyesa niya, maging mahina yung mga piyesa niya. Anong tawag doon sa English na yun? Yung parts niya, hihina. Yung mga motherboard. Weak. Oo. Weak yung parts ng PCB. Hina. Parang naging Tapos, siya. magbabago yung value. Parang siguro may nagbago na value or Basta hihina, yun lang ang paliwanag ko. Di ko sa English. Maging weak yung mga piyesa nun. Kung lang siya, nakatambay lang siya. Maging weak. PCB control, indoor at saka outdoor yun. Maging weak. Pero kadalasan outdoor. Yung outdoor, pag paandar mo pa,
Mga 2 oras lang, oh. Sumabog. Pumutok. Pagputok, wala. Kasi ang nangyari nun, ang nasibak doon, yung mga driver IC. Mga driver IC. Nasibak. Yung parang resistor. Ay, yung resistor na ano, pumutok yun. So, ibig sabihin, yung driver IC, ano na siya, shorted na. Shorted na, nagkaroon ng short doon sa driver IC, kaya pumutok yung ano, yung mga resistor. Resistor na SMD. Parang So, tao. pag ganon, 50-50 yun marirepair. Hindi na, bihira lang ma-repair yun. So, kadalasan, palit motherboard na yun. So, ngayon, kung meron kang sikanan na binili, tapos, ang pinakauna mong sasabihin doon, ang pinakauna mong itatanong, kung ilang taon siya na stock. Kasi kung sabihin natin 1 taon, hindi na advisable bilhin yon. Kasi nga, ang nangyayari doon, yun nga, stock up si Pan Motor, yung mga kalawang, nag-start na siya pag accumulate, tapos nagiging weak, mahina. Naging mahina na yung mga niya, pyesa, mga Hindi ko sinasabi na indoor board kasi di pa ako naka-experience na indoor board yung naging weak. Kadalasan na nasisibak yung outdoor. Nasibak yung mga outdoor, ganun. Ayan. Yun yung pangit pag naka-stock up saka kung bibili po kayo ng second-hand. Yan yun. Kasi yung mga seller niya yun, yung iba naman tapat, magsasabi sila ng totoo na ganito, ilang taon na stock. Pero halimbawa, na-stock na yan 2 taon, to sasabihin ni seller, 3 months lang na stock. So, medyo na kayo doon. Kawawa kayo doon. Kasi nga, magkano second hand, binili nyo, tapos sabihin natin 20 mil. Bumili kayo ng 20 mil na second hand. Split type, diba, mga 2 horsepower, ganyan yung mga presyuhan yan eh. Mga 1.5 horsepower. Nasayang lang yung 20 mil nyo na binayad nyo doon sa sa second hand na binili nyo, saka yung pa-install nyo pa. Free yun pa, linis. O, kawawa kayo doon. Double kill kayo doon. Kaya mag-iingat kayo sa pagbili ng mga second hand na aircon. Yan. Yan yung mga niyan. Yan yung talaga niyan. Kaya pag advisable ba ma-stock yung aircon? Sasabihin ko, hindi. Kasi yun nga, unang-una yung mga insekto, magsimula siyang titira doon. Yung mga styro, sisirain niya. Ayun. Mag-stock up na yun, yung mga pan-motor, ganun yun. Ayan, ito lang naman po ay paalala sa inyo para maging masaya yung buhay nyo. At hanggang sa muli, panonood. Ito ang D7R. Kung nagustuhan nyo yung video namin, para maganahan kami na mag-upload uli ng mga video, pakisuyo na lang po na mag-subscribe at mag-comment kung nakarelate kayo na pareho sa inyo yung problema, na stuck yung aircon, ganon. At kung gusto nyo po maghingi ng free advice po, maaari na lang po mag-comment sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.